Welcome back to my channel, Faceless Raw, ang inyong host. Maraming salamat sa lahat ng mga umantabay, nanood, at patuloy na nagbibigay ng komento sa ating comment section. Diyan po tayo kumukuha ng mga iba-vlog dito po sa ating YouTube channel at salamat sa lahat ng inyong mga talagang nakakataba ng puso na mga comment, no? Maraming nakamiss sa atin. I apologize kung matagal po tayong hindi nakapag-vlog. At salamat, no? Talagang dito sa sa YouTube world, marami talagang mga changes at marami tayong makikita mga mga new things, mga pagbabago na kung saan dapat ay marunong tayong mag-adapt dahil 'pag hindi maiiwanan tayo, 'di ba? So, yun na nga 'no, guys, mga kababayan, mga kaibigan, ang nais nating pag-usapan ngayon dito sa ating FLM Comeback Series vlog ay isang person na merong disability, 'no? Isa po siyang PWD, Persons with Disabilities, 'no? Siya po ay nakatira sa Nueva Ecija kung di po ako nagkakamali at nabigyan po siya ng pagkakataon na umakyat at makausap si Doc Francis Leo Marcos sa isang live sa TikTok at dito sa YouTube channel ni Doc Francis. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa kanya pong TikTok, punta lang po kayo sa TikTok world. Kasi ito na yung season ni Doc Francis, 'no, sa TikTok. Kaya ang dami nga yung mga bashers at kung ano-ano mga sinasabi sa kanya, binabato sa kanya ngayon dahil siya ngayon ay nasa TikTok world. Napanood ko yung isang nangbabash sa kanya, grabe mo naman magsalita ano, si Lord ang bahala sa'yo bro at dun sa mga nabitawan mo na mga paninira, pagsasalita mo na hindi maganda, ay gamitin ito ni Doc Francis. Hindi para sa ikasisira ng mga tao, hindi para siya ay masira o manira ng iba o, um, alisin, 'no? Anong alisin? Alisan ng alisan ng hindi magandang view, 'no? Kasi 'pag ang tao nakarinig ng negative, comment, yung view niya do'n sa isang tao, yung tingin niya do'n sa isang tao nagiging hindi na maganda. So 'pag naalis po sa atin 'yun, yung ganitong pananaw, yung ganitong view sa isang tao na maganda, nagiging negative, mas kina-catch po natin yung mga negative na naririnig po natin sa social media. Kaya napakahalaga na pag-aralan, magkaroon tayo ng creative thinking, lumalim tayo sa digital world, 'no, yung literacy natin pagdating sa digital, yun nga literacy, dapat mag-grow, mag-deeper kasi hindi lahat ng napapakinggan po natin sa social media ay totoo, 'di ba? Yung iba diyan deepfake, yung iba diyan talagang tinwist yung truth, 'no? Meron naman totoo, pero yung iba talagang hindi mo mauunawaan. Bakit nila sinasabi yun? Kasi naninira nga sila. Bakit nila ginawa yun? Kasi gusto nilang i-put down yung isang tao. Pero tandaan natin, lagi nating sinasabi at patuloy nating sinasabi, you cannot put a love man down. You cannot put a good man down. Kaya itong ginawa ni Doc Francis sa pag-abot, 'no, sa isang person na may disability, si Naruto. I forgot his name, pero dalawang name ata yun, 'no? Alam niyo itong tao na 'to, siya lang yung nakatira, hindi pala siya lang, yung kasama niya yung nanay niya, pero nung pinaakyat ni Doc Francis sa live stream ng TikTok si Naruto, wala yung nanay niya, no. Siya lang yung nandun, tapos siguro mga ilang minutes lumabas yung pamangkin na, tumutulong din, 'no, nauutusan, naggagabay din kay Naruto, pero yung magulang talaga yung nag-aalaga, 'no, yung nanay. Pero wala dun. Imagine sa gano'ng oras wala, nasa labas ta's si Naruto lang yung nasa loob, 'no. Hindi ko mapakita yung video, hinahanap ko hindi ko makita. So, ang dami kasi na video ni Doc Francis at sa dami ang ano ko lang, hindi ko natandaan kung ano yung title, 'no, yung pinanood ko. Pero huwag kayong mag-alala sa ibang ay panonoorin natin, makikita ko po 'yan. So, ang point ko dito, imagine, ito nabasa ko 'to kay Ate Tess, si Ate Tess yung mga nababasa ko yung mga comment. Ano sabi niya, mabuti pa nga
yung ano, yung may kapansanan, eh, kumikilos. Totoo yun, naisip ko rin yun actually 'no. Imagine, yung pagkilos niya sa totoo lang po 'no, I'm not putting down yung mga PWD natin mga kababayan, mga kapatid. Pero humahanga po ako sa kanila. Sa pagkakataon na 'to, gusto kong sabihin, si Naruto po ang ginagamit po niya na pagkakain siya, iinom siya ng tubig o mag-aabot ng isang bagay ay hindi po kamay, paa. Hindi ko lang muwestra sa inyo pero yung kamay niya talagang nakataas lang. Tapos yung face niya talagang, gustong-gusto niya magsalita pero yung face niya, yung kanyang expression talagang mahihirapan ka at 'pag napansin mo yung conversation 'no, habang kinakausap siya ni Doc Francis, talagang ano, pinipilit niyang sumagot dun sa tanong ni Doc Francis at nakakasagot siya, relate po siya dun sa mga tanong ni Doc FLM. For example, "Kaya mo bang 'pag binigyan kita ng coins, kaya mo ba, marunong ka bang mag-withdraw?" Sabihin niya, medyo matatagalan ng konti pero sasabihin ni Naruto, "Opo." 'No, marunong siya. Sabi ko, "Paano nangyari yun 'no, gamit gamit yung paa, imagine that." Tapos marunong mag-withdraw ng coins. Kaya nakita ko yung habag 'no, yung awa, yung puso ni Doc Francis at yung mga kasama ni Doc Francis sa TikTok world. Hindi ko na masabi yung mga pangalan pero marami sila 'no, na nasa TikTok. Awang-awa rin 'no, tapos mga ilang minuto kahit nga ako napaiyak 'no, sila rin nag-iiyakan na dun sa live stream. Sabi nila talagang ano, ganitong tao yung dapat tulungan. At alam niyo ba na binigyan siya ni Doc Francis ng pambili ng cellphone, okey? Kasi yung coins puwede palang i-convert ng cash and then binigyan siya ng ₱5,000. Then 'pag pinagsama mo yun, makakabili siya ng magandang cellphone. Imagine that, tinanong siya ni Doc Francis, "Anong gusto mo, cellphone?" Talagang talagang ano, nakakatuwa, 'di ba? No, "Gusto mo ba ng cellphone?" Yun 'no, yung sabi ni Doc Price, "Gusto mo cellphone?" "Opo, gusto ko po ng cellphone." Sino ba naman ang hindi, gusto ng cellphone? Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, sobrang necessity ng cellphone pang-communicate, 'di ba? Lalo na sa dami ng ginagawa natin, sa mga nag-aaral ginagamit 'yan as a tool sa school at sa mga siyempre necessity kung saan tayo pupunta kailangan natin magbilin o kaya naman kausapin yung ating mga mahal sa buhay. So ano ang bottom line na message dito sa atin na ginagawa ng ating pandemic hero, walang iba kundi si Doc Franz Leo Marcos, na hindi po siya tumitigil sa pagtulong sa kahit anong klase ng tao. Mayaman, may kaya o wala, pero ang lahat ng ito ay hindi niya ginagawa sa pamamagitan na makilala siya. Ako naniniwala ako dun na ginagawa niya 'to dahil malaki po yung kanyang puso sa pagtulong sa mga tao. Let's say we take this for example 'no, sabihin natin na, i-take natin yung mga basher, okey? I-take natin yung mga sinasabi nila, "Ay tumutulong lang yan kasi ganito." Okey, sabihin natin na gano'n, 'di ba? Ang tanong, nakatulong ba si Doc Francis? 'No, "Ay tumutulong yan kasi ang yabang." Sabihin natin na gano'n, we take that as example. Ang tanong, may natulungan ba, 'di ba? Mahirap yung nasa loob ka lang ng bahay at may kakayanan ka naman na tumulong pero hindi mo nagawa. Yun ang pinakamahirap, 'di ba? Mas okey na sa'kin yung mayabang pero tumutulong at yung pagyayabang walang tinatapakan ng mga tao na maliliit na mga tao. Kung meron mang natapakan o nasaling yung pandinig natin medyo hindi nagandahan dun sa mga narinig natin kasi na-touch yung pride natin pagdating dun. Pero isa lang yung bagay na yun na mapapayo ko sa bawat isa sa atin, okey? Humility is the key 'no, magpakumbaba tayo at kung ano yung ginagawa ng isang tao suportahan na lang po natin. Kasi marami talaga ngayon na kapag gumagawa ng mabuti lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, gumagawa tayo ng mabuti, ang tingin sa atin ay hindi pa rin maganda, okey? Kaya po 'yan, yung pagtulong ni Doc Francis makikita po ninyo talagang tuloy-tuloy 'yan, wala 'yang sawa. Walang sawa, unstoppable ang pagtulong po niya, okey? So, narinig natin 'no, kung tatakbo siya o sa ngayong halala magpapasa siya ng ano, ng kaniyang
kandidatura 'no, kasi ang alam ko, October 1 to 8 lang ang ang filing ng candidacy. So, malalaman po natin 'yan at kung tatakbo man siya as senator o kung anumang puwesto, suportahan natin si Doc Francis Leo Marcos, okey? So, salamat po sa lahat ng nagmamahal kay Doc Francis Leo Marcos at siyempre kay Faceless Raw, okey? So, salamat sa'yo Naruto, hindi lang pala cellphone 'no, okey, naalala natin hindi lang pala cellphone ang kanya pong natanggap, padadalhan pa rin po siya ng wheelchair at sana makarating sa'yo 'yan. Hintayin mo lang 'no, it may take a day or 2 weeks pero makakarating yan. I don't know 'no, kasi hindi ko alam kung gaano kabilis, eh. So, makakarating yan 'no, pagdating ng wheelchair para sa'yo talaga yan. At God bless sa'yo Naruto, pagpalain ka ng Panginoon. Kita-kita muli tayo sa susunod nating episode mga kapatid. God bless everyone, okay. Salamat po sa inyong panonood, okay. Ayan.